good afternoon! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila! Hello sa inyo lahat! Hello sa mga kawan natin ngayon nakatutok dito sa 1FM Kwentuhan ng Bayan with Lou Binsi! Parang may parang may maglalaban Ano to, magbabakbaka na ba to? Huhugutin mo na ba? PJ. Ano yung mga kawan, hello sa inyong lahat. Hello sa mga kawan natin ngayon nakatutok dito sa 1FM. Happy listening right now. Happy Tuesday mga kawan sa inyong lahat. Kamusta mga kawan natin dyan? Kamusta ang inyong pagkain ng inyong mga baon, no? Pinabaon sa inyo ng inyong misis, no? Okay lang ba? Masarap naman. Nakain naman ba na maayos yan, kawan, no? Minsan kasi kapag galit sa yung misis mo, kaya yung mister mo hindi nasasarapan yung luto. May sama ng loob. Hello muna mga kawan sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin dito. Kasama nyo na naman na nag-iisang taga-kwento ng bayan na si Lou Binsi. Hindi ba? At syempre, hello rin sa mga avid listeners natin ngayon na nakatutok ngayon sa atin dito sa 1FM. Hello sa inyo mga kawan. At hello rin syempre sa mga kawan natin ngayon na nakatutok sa iba't ibang istasyon natin. Ngayon, hello sa inyo mga kawan, sa mga avid listener natin from Mindoro, Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi. Hello po sa inyong lahat. Kawan, balitaan nyo yung sobrang nostalgia na concert ng River Maya. Uy, grabe Shoutout dyan sa aming kaibigan, no. Na-meet ko na yan si Mark Escueta, ng drummer ng River Maya. Grabe, pinagkaguluhan kawan at daming taong pumunta. No, sana all nakapunta doon sa concert ng Maya. Grabe naman talaga. Grabe. Alam nyo kawan, natatandaan ko yung mga kamag-anak ko, lalo na yung pinsan ko doon sa Quezon City. Idol na idol yan, River Maya. Rico Blanco, yan Bamboo, sino ba? Marami yan Nathan Azarcon, yan ang mga matitindi talaga dyan. Sino pa ba? Rico Blanco. May mga hindi pa ba ako nabanggit, no? Baka may mga hindi pa ako nabanggit Yari tayo doon. Anyway, alam nyo kawan, bata pa lang ako, talaga nanonood ako Biruin mo, hindi pa nga yata ako pinapangan. 1960 yata ang unang labas yata ng kanta nilang isa O 1996, 1960 tuloy. Baka magalit sa akin to sala Mark Escueta, no? Nakasama ko yan si Mark Escueta sa sa isang event ng may kumuha sa akin. Tapos nasa isang lang kami, parang green screen. Tapos doon sila tumutugtog sila. Asawa niya Jolina, no? Ni Jolina hindi ko na babanggitin, baka magkamali pa ako. Jolina Magdangal, no? Yan ang kanyang asawa, si Mark Escueta. Alam nyo kawan alam nyo kung hindi kayo fan ng River Maya, nako, pakinggan nyo sila sa mga bagong dyan, sa mga bagong sibol lang na mga kawan natin. Nako, pakinggan nyo yan. River Maya, one of the best, band sa Pilipinas. Actually, sila nga talaga yung sila nga talaga yung pinaka talagang tinitingala pagdating sa industriya. Biruin mo, 30 years nagsama-sama ulit sila, nagka-reunion sila kawan. Grabe yun. Diba? Yung mga kawan, shoutout muna tayo sa mga kawan natin na nakatutok ngayon dito sa 1FM. Shoutout muna sa inyo, Kalabing Morales, hello po sa inyo. MJ, hello po sa inyo. MJ Felipe, hello po sa inyo. Happy listening right now. Phil Ryan,
Ma'am Joanne, hello po sa inyo. Hindi si Ma'am Joanne ng Baler, ha? May Ma'am Joanne din tayo sa Baler, mga kawan. Hello rin sa'yo, Eliza. Hello rin sa'yo, NJ. Sabi dito ni NJ, Brother Lil Vinci, lagi ako nanonood sa'yo at big shoutout. Last time na panood kita, nag-gig sa Cabanatuan. Wow, hello sa'yo, Brother NJ. Happy listening and watching right now dito sa 101. Kamusta ang Tuesday ninyo, kawain? Kamusta? Meron pa bang tatamad-tamad pa rin na may hangover pa rin ng Lunes, no? Ang hirap kasi magkasunod na Lunes, tapos may hangover ka pa ng Linggo. Tapos yung Lunes mo, palpak na kagad sa'yo, no? Tapos hindi maganda yung pagpasok mo sa opisina mo, Tuesday mo, parang kadikit na kagad yan. Papasok ka na parang nininervyos ka, dami mong problema, di ba? Yung mga ganyan Ayan ang mahirap dyan, no? Pero ganun pa man, mga kawan, syempre, samahan ninyo ako ngayon, makipagkwentuhan, hindi lang makipagkulitan, magbigay ng mga kalokohan, kundi may matutunan tayo siyempre sa ating mga pinagkukwentuhan, kawan. No? Yun naman ang pinakamahalaga, no? Meron tayong natututunan matapos ang ating mga kalokohan, di ba? Yun lang yun. Hello rin sa'yo, MZ Barillo. Good afternoon. Happy. And thank you so much sa yung pag-share ng live streaming natin ngayon. At syempre sa mga taga Mindoro dyan, big shoutout sa inyo, mga kawain. Dino Ganyuan, gandang tanghapon. No, from Mindoro. Yan, hello po sa inyo, Gino Pamintuan. Happy listening right now, brother. At alam nyo ba, kawain, Eto nga, kawan, ng ating pagkukwentuhan ngayon. Maganda to magpagkwentuhan Ikaw ba, gaano ka baka loyal sa kaibigan mo? Siyempre tayo, di ba, sa mga kaibigan natin, may mga tinatago tayong sikreto, may mga pinagsamahan kayo na kayong dalawa na lang ang nakakaalam, hindi na pwedeng malaman ng iba. Di ba? Maraming ganun Kumbaga, may mga bro code nga daw kung tawagin. At syempre may mga code din ng mga babae dyan. Hindi natin alam kung ano ba ang tawag ng mga babae sa code nila. Siguro ano bang pwedeng itawag? Code of ethics. Pero kawan, ikaw syempre lahat naman tayo may kaibigan, no? Kuwawa ka naman kung wala ka namang kaibigan, kawan, no? Nag-iisa ka lang sa buhay. Pinagkaitan ka ng mundo kapag gano'n, di ba? Wag naman. Maganda yung may kaibigan tayo at may kasama tayo. Pero mga kawan, ngayon pagkukwentuhan lang naman natin. Katulad lang to sa madalas na nangyayari sa buhay natin. Na may mga sikreto kayo ng kaibigan mo. May mga tinatago-tago kayo na hindi nyo pwede basta-basta ilabas. Kumbaga, yung mga bagay na yun ay sa inyo lang. At kayo lang ang pwedeng makaalam. Hanggang sa hukay nga, sabi di ba? Na wala talagang makakaalam pa. Kaya mga kawan, ang tanong ngayon sa kwentuhan natin, ito-tolerate mo ba ang kaibigan mo na mali na ang ginagawa sa kanyang partner? Nako, mukhang may mapapabunot ng dito. Ano? Diba, ito-tolerate mo ba ang kaibigan mo sa ginagawa niyang mali sa kanyang partner, kawan? Ano ba mas matimbang para sa'yo, kawan? Ang katotohanan o ang iyong pagkakaibigan? Nako, mahirap to, kawan. Speaking of katotohanan, mahirap to, Siyempre, may may mga bias din tayo, Minsan, di ba? Kaya nga, kawain, ako, i-drop nyo lang dyan ang inyong komento at pag-usapan natin yan ngayong pananghalian. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. May tanong lang ako, kawan, Gaano ba kayo kahirap magdesisyon sa bagay na alam nyong may maiipit na isang tao? Paano nyo hinahandle yung sitwasyon na yun, kawan? Na may maiipit na tao na kakilala mo at may masasaktan na tao na kakilala mo din dahil sa katotohanan na sinasabi mo.
Paano mo i-handle yan, Kawan? Dahil nga dito, sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, Kawan, dito natin mababalansi, Kawan, yung yung lawak ng iyong pangunawa, lawak ng inyong pag-iisip, kung paano nyo i-handle yung sitwasyon. Kasi, Kawan, sabi nga dito, sa ating kwentuhan, ito tolerate mo ba? Ikaw ba, Kawan, mahilig ka ba mag-tolerate ng kaibigan mo na mali na ang ginagawa sa kanyang partner? Ano ba ang mas matimbang? Ang katotohanan o mali ninyong, di ba? Yung malalim ninyong pagkakaibigan. Yan ang mahirap, no? Yan ang mahirap timbangin. Pero bago muna ang lahat, big shoutout muna kala Iris Loyola Martinez. Hello rin po kay Miggy Bautista. Happy listening right now. At syempre sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa ibang stasyon, Feningas Obales, yan po sa Mindoro po sila nakikinig ngayon. Mindoro page po natin mga kawan. Hello po sa inyong lahat. Eto na nga kawan, no? Nako, mahirap to. Sa buhay natin, ang pinakamahirap daw yung ilaglag mo yung kaibigan mo sa kapahamakan na alam mo naman na ikakasira ng relasyon nila. Diba? Yan daw yung isa sa mga mahirap na pagdesisyonan eh. Pero minsan, sabi nga daw nila, mas madali na sabihin ang katotohanan dahil malalaman din naman daw to bandang dulo. Diba? Kaya paano mo i-handle, Kawan? Ito, sabi naman dito ni Archie. Hello sa'yo, brother Archie. DJ Lo Vinci, ang pag-handle ko po ng ganyang sitwasyon ay kailangan wala po kong nakita, wala po kong narinig, at wala po kong ikukwento. No? Ito si Archie, konsentidor. No, mahirap to. Mahirap tong mahuli si Archie. Pero kawawa na, kasi minsan nasa sitwasyon tayo ng buhay natin na ang hirap-hirap magsabi ng katotohanan dahil nga may maaapektuhan kang malalim na kaibigan sa'yo. Pero ang sabi nga daw nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Diba? Sa iyong sarili, no? May mga kawan ba tayo dito mahilig? Mahilig talaga nga magtago o mahilig mapagsabihan ng mga kaibigan niya na pare, sa atin lang to Alam mo ba yan? Yung tapat ng bahay namin na yan, chicks ko yan. Huwag ka maingay. Diba? May mga ganun eh. O kaya, alam mo to, pare, yung katrabaho natin na nandoon sa may piplor. Chicks ko yan. Diba? May mga ganun gawan eh. Kung may mga tao talaga tayo na parang komportable tayong sabihan sila. May mga tao talaga tayo, sa paggawa natin ng mga kababalaghan, meron nakakaalam. Sabi nga daw nila, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Ngayon, sino kaya ang mga kawan natin? Parang ayaw umamin ng mga kawan natin. Parang ayaw magsabi ng mga katotohanan na sila ay nangungunsinte. Malalagot sila no? Di ba? Pero ito nga kawan, sabi naman dito ni Marjon, ito, big shoutout sa'yo Marjon, thank you. Sabi dito ni Marjon, DJ Lubinsi, mahirap bilang isang lalaki na pagpilian o alamin o sabihin sa partner niya kung ano ang kababalaghan na ginagawa niya. Kasi baka balikan ako. Pati ako isumbong sa misis ko, di ba? Yun na mahirap doon kawan eh. Kaya hindi minsan masabi-sabi. Kadalasan ito kawan. Ito ang mga konsentidor kadalasan mga kawan, mga lalaki yan. Hindi, totoo lang para lang sa akin. Kasi ang mga lalaki, mahilig yan magtago. Nang sa loobin nila, mga sikreto. Diba? Mga babae din naman, marami rin naman silang sikreto. Pero kasi ang mga lalaki kawan, hanggat hindi ka nauhuli, huwag kang aamin. Diba? Sabi nga daw nila, 11 utos ay huwag kang aamin sa nahuli sa'yo ni Mrs.
Di ba? O kaya wag kang aamin sa sabi sa'yo ng iyong girlfriend. Hanggat kaya mong tumanggi ka. Gawin mo hanggat makakaya mo. Yun ang lagi sinasabi. Paano kawan? Ang mahirap na sitwasyon ay mismong partner mo na. Diba? Mismong partner mo na ang ginagawan mo ng mali. At may kaibigan ka, matalik na matalik, na akala mo mapagkakatiwalaan mo. Pero, bandang dulo pala, ilalaglag ka. Naranasan nyo na yun? Yung na may pinagkwentuhan kayo, tapos yung hindi nyo pa nagagawa yung gagawin nyo na ikwento na. Naunahan na kayo doon sa misis mo. May mga ganun ba kayo? Yun yung bad trip kawan, no? Yung hindi mo pa nga ginagawa, kinukwento mo. Alam mo pare, pag nakadate ko yan, yung nasa 9th floor, ha? Ako bahala dyan. Papakainin ko yan doon sa may sa may masarap na bulaluhan. O kaya doon sa may parisan ni Diwata. Doon kayang dadalin para mas mura-mura. Talagang sulit na sulit dahil Paris overload yun. Di ba? Yun di ba? May mga ganun tayo eh. Pero kaman, minsan nga daw, mas masarap daw sabihin ng katotohanan. Naku, maraming magagalit sa akin ito. Naku, DJ Lil Busy, tumigil ka. Walang katotohanan na dapat malaman. Kung ang katotohanan ay magpapalaya sa'yo, ang pagiging tahimik naman ang ang hindi pagsabi ng totoo ang magpapatahimik sa buhay namin. Di ba? Hindi, kawan, alam nyo, mahirap i-tolerate yung mga kaibigan natin na gumagawa ng mali sa partner nila. Kasi kawan, paano? Di ba? Paano kung mismong partner mo na ang gumagawa nyon? Diba? Baliktad naman. Kung ang mga lalaki madalas ang magtago ng mga sinasabi natin na ganyan dahil may bro code nga silang tinatawag. Kasi mga lalaki talaga, hanggang sa dulo ng hukay, hindi natin aaminin yan. Magkakarma-karma naman tayo. Paramis ko yan sa'yo pare. Sasabihin ko, wala akong alam. Paano naman kung mangyari sa'yo kawan? Yung misis mo naman ang magloko. Paano gagawin mo? Diba? Kasi nga, lagi mong pinagtatakpan yung sarili mo bumalik sa'yo kawan. Yung mga kaibigan mo, best friend ni misis mo, na kaibigan mo din, hindi sinasabi sa'yo na may ginagawa na palang iba. Anong gagawin mo ngayon? Mas matimbang pa rin ba ang pagkakaibigan o pagsabi ng totoo? Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Alright mga kawan, big shoutout muna kay Sir Edgar. Hello po sa'yo Sir Edgar. Sabi nga dito ni Sir Edgar, nako DJ Lubin, hindi mo ako mapapaamin kahit na may katotohanan. Hello po kay Sir Edgar. Sana dyan sa mga pa-event mo dyan Sir Edgar baka naman, wag mo akong kakalimutan At ito na nga kawan, no? Siyempre, ang hirap talaga kapag ikaw nasa posisyon na ganito kawan, ang hirap na paano mo titimbangin yung katotohanan o yung malalim yung pagkakaibigan. Sabi ng karamihan, wag ka daw magto-tolerate ng kaibigan mo. Hindi ka daw tunay na kaibigan, di ba? Kadalasan narinig natin yan, hindi ka tunay na kaibigan kung hindi mo itatama yung kaibigan mo. Pero kawan, hindi nyo rin ba naisip na kapag ikaw ay umamin doon sa partner niya, baka ikasira ng pamilya nila, 'di ba? Alam nyo kawan, may magandang isang comment dito, pero hindi ko naman tino-tolerate kawan. 'Di ba? Kasi baka sabihin pati ikaw pala DJ Lil Vinci, tolerate ka rin. May magandang comment dito Sabi dito ni Kenji. Hello Kenji, big shoutout sa'yo. Sabi niya dito, DJ Lil Vinci, alam mo, para sa akin, hindi ko siya itinotolerate dahil may mga kaibigan din akong ganyan. May mga kaibigan ako na may mga pangit na ginagawa pero hindi pa nahuhuli ng asawa at ako na lang
ang kulang para malaman ng partner niya. Ngayon, DJ Lou Vinci, ang punto ko lang dito, hindi ko siya tinotolerate dahil pinagsasabihan ko naman siya. Natatakot lang din ako na baka pag sinabi ko sa misis niya, ay yun ang maging cause ng paghihiwalay nila at masira ko pa ang pamilya nila. Pero hindi ako nagkulang sa kaibigan ko. Hindi ako nagkulang na sabihin sa kanya araw-araw na tigilan mo na yan. Baka maikasira ng pamilya mo yan. Tingin mo, DJ Lou Vinci, tama lang ba ang ginawa ko o hindi? No? Ako, ba't biglang sa dulo ako? Parang ako pa ngayon ang mapapahamak nito, kawan. 'Di ba? Parang ako pang parang ako pang mahirap ngayon na magdedesisyon. Pero Kenji, tama lang din. Alam nyo, kawan, kanina nga, pinag-uusapan namin to ng mga kaibigan ko. Na, pare, paano ikaw? Kunyari, nasa sitwasyon ka na ikaw ay titimbang. No? Titimbang ng sitwasyon na malalim ang pagkakaibigan ninyo. Pero gusto mong masabi ang katotohanan doon sa partner niya na kuwawa naman. Paano mo i-deliver o paano mo gagawin yung senaryo na yon? Alam mo, isa lang din ang sinagot, katulad lang din kay Kenji. Kanina nagtatalo din kami. Sabi ko, at sabi rin ni pare ko dito. Sabi niya, pare, sa akin hindi ko sasabihin dun sa partner niya. Ngunit pagsasabihan ko yung lalaki. Kasi para manghilam dun sa buhay nila, mahirap yun. Kasi marami na daw na nangyayari na nakisali sila doon sa problema na mag-asawa at yung pa ang kinasira. Mas mabuti na mas malaman ng babae, 'di ba? Na kung anong ginagawa ng partner niya. Pero wag kang magkukulang o wag mong kukonsintihin, 'di ba? Yung mismong kaibigan mo sa ginagawa niya. Wag kang magkukulang na magsabi. Kasi sabi nga namin kanina, kung ikaw ay nasa sitwasyon na 'yon, 'di ba? Siyempre ako, kawan, kung nandun sa sitwasyon yung kaibigan ko na mangloloko siya at kakilala ko din yung partner niya, pagsasabihan ko siya. At hindi ko siya kakampihan oras na mahuli siya. Yun, kawan. Pero, wag mo rin hahayaan na sa'yo mismo manggaling, di ba? Yung mga bagay na dapat malaman ng asawa niya. Mahirap yun. Kumbaga, inisnitch mo sa yun, kawan, no? Hindi ka tunay na kaibigan doon sa lalaki. At hindi ka rin tunay doon sa babae na dapat kayo makaalam yan, Problema nyo yan, magkarelasyon kayo, huwag kang marites, di ba? Di ba yung mga ganon? Huwag kang marites. Kung may alam ka, di alam mo. At least alam mo yan. O kung hindi ka nagkulang na sa pagsasabi sa kanya, hindi ka nangunsinte, di ba? Paano ba ang pagkukonsinti kasi? Ang pangungonsinte kasi, kawan, yung hindi mo siya pinapayuhan, ene-encourage mo pa siya na, sige pare, gawin mo yan. Meron ako dito na unit na ikaw pumunta doon, ikaw bahala, wala naman kasi kami doon, ikaw na bahala dyan. Di ba? May mga ganun May mga ganun, kawan. But kung mabuti ka talagang kaibigan, pagsabihan mo yung kaibigan mo. Di ba? Na, pare, malalaman ang katotohanan. Hanggat maaga pa, baguhin mo na yung ugali mo. Masama yan. Hindi makakabuti yan sa'yo. 'Di ba? Mas makakabuti yan sa akin. 'Di ba? Kaya nga kailangan talaga rin natin, kawan, balansihin. Kasi parehas mo sila kaibigan, parehas mo sila kakilala. Kahit na hindi mo sila kakilala, huwag kang manghihimasok sa away na mag-asawa. Away nila yan. Away na magjowa, away na magpartner. Wag kang mangingilam. Hindi sa masama kang kaibigan o nangungunsinti kang kaibigan. Wag ka lang masyadong marites o pakilamero na mangunguna ka, baka mas lalo pang mas masama. Tandaan nyo yan, kawan, ha? Alam nyo, kawan, hanggat hindi kayo hinihingian ng opinyon, hanggat hindi kayo hinihingian ng payo, kawan, huwag kayong magsasalita kasi lahat ng mga payo, kawan, napapasama. Totoo yan, kawan. Ako, hanggat hindi ako sinasabihan dito ng kawan natin na DJ Lou Vinci, ano ba tingin mo? Lagi kong sinachat sila, sinasabi ko, kawan, na bago ko magpayo sa inyo, tiyak ka ba na susundin mo yung payo ko? Baka naman kasi pag sinundot ko, sinabi ko yung gusto kong sabihin sa'yo, sumama loob mo, mapasama pa tayo. Di ba?
Maganda yung nagkakaliwanagan tayo, di ba? Kaya nga kawan lahat, naayos, di ba? Kumbaga, ganun lang din yun. May kaibigan ka nagloloko, mapababae o lalaki man yan, tapos gusto mong timbangin yung katotohanan sa malalim yung pagkakaibigan, mas mabuti na payuhan mo na lang siya, sabihan mo na lang siya na mali yung ginagawa niya, at wag mong i-push pa na gawin niya pa yun. Kasi lalo na kapag sinusuportahan mo, yun ang mahirap eh. Yun ang itinotolerate mo. Kapag sinusuportahan mo pa, o kaya hindi mo siya pinapayuhan, okay yan, okay lang yan. Hanggat hindi ka nahuhuli, okay lang yan. Diba? Mahirap yung ganon. Diba? At least hindi ka nagkulang. Diba? Kaya nga kawan, sa mga kaibigan nyo dyan, na alam nyo naman na nagloloko-loko, diba? Walang sikretong hindi nabubunyag pag sabihan nyo na ngayon yan, maaga pa lang. Totoo yun. Totoo yan, kawan. Alam nyo, kawan, kung hindi nyo na mahal ang isang tao, sabihin nyo sa kanya. Diba? Sabihin mo sa kanya kasi niloloko mo siya. Kasi mas lalo, triple at doble ang sakit kapag nalaman niya na niloloko mo lang siya at binubulag mo lang siya. Totoo yun, kawan. Kaso lagi ang sinasabi ng mga kalalakihan, ang mga lalaki daw, kapag ng babae, wala daw feelings. Diba? Wala daw feelings yan. Kasabihan ng mga lalaki yan, mga kawan. Pero kapag ang babae daw nagloloko at may nangyari, may feelings daw yan. Kaya kawan, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo kahapon, mas masakit sa aming mga lalaki kapag binalikan kami ng babae na magloko. Doble ang sakit nyon, kawan. Maniwala ka. Doble ang sakit nyon. Kaya nga mga kawan, sa mga kawan natin dyan na nakatutok ngayon, ako, hindi ko pa nababasa mga comment niyo. Big shoutout po sa inyong lahat. At syempre sa mga taga-Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, sa mga nakatutok sa atin at Lil Vinci Fanatics, maraming salamat sa inyo. Hindi ko pa nababasa lahat eh. Isa-isahin ko lang mamaya kawan. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Anyway, hello muna sa lahat ng mga kawan natin sa iba't ibang lugar ngayon, sa opisina, sa kanilang trabaho na hindi ko alam kung nagme-merienda na ba kayo. Nagme-merienda na ba kayo ngayon, kawan? Sarap din mag-merienda eh, no? The best din mag-merienda ng mga ganitong oras, mga 2 o'clock pa lang, 2:46, yung mga ganyan, no? Kunyari, pahinga-pahinga lang, hinga-hinga lang konti, di ba? Masarap maganda yung maganda yung ganitong oras ka magmerienda. Tapos abangan mo na yung yung mga paalas 5 na. Merienda ka 30 minutes, bukas ka laptop, scroll ka lang sa Facebook mo, di ba? Tapos mamaya uwi ka na, galing sa trabaho. Sarap buhay! Diba? May mga ganun eh. Sarap nyo lang eh, no? Pero, anyway mga kawain, eto nga. Maraming mga nagtatanong sa atin ngayon dito sa ating Facebook page. Sabi niya dito, nako DJ Lil Vinci, sa amin na hindi na uubra yung mga katotohanan na yan. Kailangan namin minsan protektahan ang bawat isa. Dahil kapag kami naman ay nahuli, tiyak na hindi na kami makakabalik. Hello muna sa mga kawan natin from Mindoro. Hello sa inyo Niña Lunares. Hello sa iyo Feningas Obales. Hello rin kay Dino Ganyuan. Hello DJ, gandang hapon. Hello sa inyo. Gandang hapon din sa inyo Siyempre, hello rin kay Ma'am Jean and Amy Adrales. Ito si Ma'am Jean Ma'am Jean, may tanong lang ako sa iyo Paano kung ikaw? Ano bang pananaigin mo? Ang katotohanan o malalim na pagkakaibigan ninyo ng kaibigan mo? Kung makita mo ang kaibigan mo, 'di ba? Paano kaya no? Paano kung yung kaibigan mo, makita mo na may ginagawang mali? No, kahit hindi mo close yung kaibigan niya, may access ka maka-chat, no? Kasi kilala mo, syempre pinapakilala niya yung niya. Anong gagawin mo? Ilalaglag mo ba 'to o mas kakapitan mo yung malalim na pagkakaibigan niyo? Marami nagtatanong, DJ Lil Vinci, nagbigay na ako ng opinion kanina. Di ba nagsabi na nga ako sa inyo kung ano ang gagawin ko? Para sa akin, hindi pagtotolerate, ulitin ko sa mga hindi marunong makinig kanina. Nagalit.
Nagalit! Hindi. Ito mga kawan para sa mga hindi po nakapakinig kanina, ito lang naman yung sasabihin ko. 'Di ba? Kung ako tatanungin nyo, hindi po pagtotolerate yung hindi mo pagsabi doon sa partner niya. Sa akin kawan, mahirap kasi makisawsaw, suka, mahuli taya, 'di ba? Kasi kapag sinawsawan mo ang buhay na may buhay, lalong lumalabo. 'Di ba ang tubig kawan kapag maraming sumasawsaw, yung tubig na malinaw. Kapag maraming sumasawsaw diyan, lumalabo lalo eh. 'Di ba? Kumbaga kung ikaw lang ang sasawsaw diyan kawan, yung mismong sila lang ang sasawsaw doon. Sila nagagawa ng solusyon doon, hindi mo na kailangan mangialam doon. 'Di ba? Kumbaga pagsabihan mo yung kaibigan mo, ang mahalaga diyan yung kaibigan mo mapagsabihan mo na mali yung ginagawa niya. Hindi tama 'yun. May puso siyang masasaktan. At paano kung sa kanya gawin 'yon? Ganun lang 'yun. Ganun lang yun, kawan. Hello rin kay Grace Camila. Hello sa iyo, Tita Grace. Hello, Kawan, 1FM and Lil Vinci. Good day. Thank you so much po sa panonood ninyo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi tayo nagto-tolerate, kawan. Ayaw na ayaw natin 'yan, no. Ayaw na ayaw natin 'yan, yung nagto-tolerate tayo ng mga mali. Lalo na in terms of sa relationship na alam mo naman na may tatapakan tao. Huwag yung ganon. Kumbaga kailangan mong kailangan mong tandaan lagi na relasyon pa rin nila yon. Sila pa rin yun. At hindi mo karelasyon yung asawa niya at hindi mo best friend yung asawa niya para mangelam ka. Diba? Sabi nga nila, less talk, less mistake. Mas maunti na lang yung sinasabi mo, mas hindi ka nagkakamali. Kaya wag ka nang maraming sinasabi pa, lalo na dyan sa kaibigan mo. Diba? Payuhan mo lang yung tama. No, wag mo nang umabot doon sa misis niya. Sabi dito ni Ma'am Jim, sinagot mo na. 'Di ba, Ma'am Jim? Di, totoo naman 'yon. 'Di ba? Para sa ating lahat 'yan na ikakabuti nating lahat. Na wag na tayo mangialam sa iba. 'Di ba? Mahirap din man judge, 'di ba? Mahirap din na magbanggit na lang ng bagay-bagay na hindi natin alam yung punot dulo. Meron yan nakawan May mga nangyaring ganyan May mga kakilala akong ganyan kawan na nangialam ng buhay. Oh, nangialam ng buhay ng pamilya, tapos ang nangyari kawan, siya pa napasama. Hindi totoo to siya pa na masama kasi kawan, at the end of the day, sila pa rin ang magdidesisyon sa buhay nila. Hindi ikaw. Yun lang. Mapapasama ka lang dyan. No? Sabi nga dito, huwag gawing rason ang malalim na pagkakaibigan para lang pagtakpan ng maling ginagawa ng kaibigan mo. Tama naman yun, di ba? Tama naman yun. Huwag naman dapat talagang gawing rason na kaibigan ko yan katukayo ko yan kadikitang siko ko yan kaya hindi ko susumbong. Diba? Hindi porket alam mo, isusumbong mo. Diba? Hindi ganun. Tahimik ka lang, payuhan mo yung kaibigan mo, and then, wala ka nang alam. Release mo lang yan. Diba? Yun lang yun, kawan. Mahirap kasi, mahirap talaga. Mahirap yan, kawan. Madali natin sasabihin natin doon sa partner niya, paano nga kung magkagulo? Paano nga kung mas lalong masira yung pamilya at relasyon nila? Kaya minsan, kawan, sa mga pagiging marites natin, hinay-hinay lang tayo, kawan, no? Kailangan kalmado lang tayo sa pagiging marites. Kumbaga, hindi tayo yung arya ng arya. Magandang maging good source tayo ng balita kaysa bad, diba? Nagutom tuloy ako, kawan. Hindi ko alam, nagugutom ako ngayong araw na ito. Medyo kumain naman ako kanina Pero parang gusto ko magkape. Kape-kape lang, tapos mag-isip-isip, yung ganon, di ba? Tapos, alam nyo, masarap sa ganitong oras na kawan, yung mga suman, latek, yan yung mga masasarap dyan. Puto, kutsinta, di ba? Yan shoutout kay Mami Sheng ng kutsinta, ang aking mabuting kaibigan dyan from Balik-Balik. Yan, hello sa'yo, Mami Sheng. Yan, hello sa'yo, happy listening right now, no? Sa mga kaibigan natin dyan. Siyempre kay Muchi din, sa kaibigan natin dyan, si Muchi, sa nanonood sa atin ngayon dito.
Kayo ba kawan kapag anong oras ba kayo nananangalian, nagme-merienda, no? Mga ganitong oras masarap mag-merienda na eh. No, tapos tamang kape-kape lang, scroll, tapos antayin mo mag 4:30, so unat ka ulit, tapos papakita mo sa boss mo na may ginagawa ka, tatanong-tanongin mo siya, boss, paano ba to? Ganito ba to, boss? Kanina ko pa to iniisip. Ngayon ka lang nagtanong, ngayon pa pala iniisip, ba't pauwi pa tayo? Ganun lang yung mga technique ba, di ba? Technique lang yun sa trabaho. Kunyari, unat-unat, pagod ako. Daming trabaho, kaya muna tayo, side sa ulo. Ba't ano ba ginawa mo? Ano nga ba to ulit, boss? Di ba matagal ko na sinasabi sa'yo 1 week na? Ngayon ko palang gagawin. Yan, hello rin sa'yo, Jen. Ano to? Ang hirap naman ng pangalan mo, Jen P. Kapit. Magkakamali pa ako dito, Jen eh. Jen, ayoko na ma-principal office. Ayun, Jen P. Kapitli. Yun pala yun, no? Kasi may TI dun sa dulo. Baka madoble-doble ko yun. Ako, yari na naman ako. Principal office na naman ang bata. At hello rin sa totoong kaibigan, tinutuwid ang maling direksyon na tinatahak ng kaibigan. Tama yan. Sige nga, ituwid mo nga. Paano ba? Paano ituwid yan, kawan? Itutuwid mo ang direksyon ng iyong kaibigan. Minsan, kawan, mahirap talaga ituwid. Lalo na kung yun ang kinakagisnan niya. Pero sabi nga daw nila, mas mababago ang kaibigan mo kung mas mai-impluwensyahan mo siya dun sa kabutihan. Kaya kami, kawan, kami mga magkakaibigan, ini-impluwensyahan namin ng mga kaibigan namin na mag-Bible study. Wala ba sa mukha ko? Wala ba? Ano yung mga kawan? 2:55 PM na po ng tanghali. Nako, napahaba na kwentuhan natin. Nako naman. Yan nyo kawan, ako makakasama nyo pa rin ako simula bukas hanggang Friday, no? Parang huling araw ko na to, ha. Yeah, makakasama nyo pa rin ako hanggang dulo ng walang hanggan dito, syempre sa programa na puno ng kwentuhan. At medyo may kababalaghan. Dapat maganda panggabi na lang ako no? Tingin nyo bagay ako panggabi, no? Para may mga kababalaghan tayong mga multo. Mga topic natin, multo, no? Tingin nyo kaya, kawan, kayo lang sa mga kawan natin napapanood tayo na napapakinggan ako dito sa iba't ibang radyo, kawan. Tingin nyo, bagay ba si Lil Vinci panggabi? Tingin nyo kaya, mga 7 to 9, ganun, makakakwentuhan nyo ako, tas kayo, tutulog na kayo, kaya manonood kayo balita. Tas hindi nyo ako papakinggan, di ba? Mga ganong oras, tingin nyo okay kaya yun, kawan? Approve kayo doon na samahan nyo ako 7 to 9 next time, no? Tapos kukol kayo sa akin, kwentuhan tayo. Sarap yun, no? May mga umaagree. Sasamahan nyo ako 7 to 9, kawan. Next time. Ang gagawin nyo, kawan, bubuksan nyo yung Facebook ninyo tapos nanood kayo balita. Hindi nyo ako papanoorin, hindi nyo ako papakinggan, bahala kayo dyan. Sayang yan. Ano yung mga kawan? It's already 2:57 PM. Susunod na po ang mga local station programs natin, mga kawan. At lagi kong sinasabi dito sa bawat awitin na napapakinggan ninyo sa 1FM ay meron tayong hugot na kwentong mapagkukwentuhan. Kaya wag nyo kakalimutan na mag-subscribe, follow, and like sa Facebook page namin. At sa susunod, kung pang alas 5 man ako, umabot man ako ng alas 5, nako, magkita-kita tayo dyan, no? Magtakutan tayo. Kaya mga kawan, God bless you and keep safe always. Once again, Lil Vinci in the house and nagsasabing gumawa ka na mabuti sa kapwa mo. Gabagawan ka rin niya ng kabutihan sa buhay mo. God bless you. Paalam mga kawan. Kwento na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci.
Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento wala!